happy and very proud na mabigyan tayo ng oportunidad para ma-interview at makausap ang ating Consul General dito sa Embahada ng Pilipinas. The Consul General of the Philippine Embassy here in Japan, Honorable Sulpicio M. Confiado. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Mr. Yes, President. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Japan. Okay. We are very happy na napaunlakan ninyo yung imbitasyon namin para makausap namin kayo at saka maibahagi natin sa mga kababayan natin Pilipino na nandito sa Japan kung ano yung serbisyo na pwede natin maibigay sa kanila since meron tayong embahada dito sa Japan. Well, of course, yung sabi mo nga, ang embahada o ang konsulado ay extension ng Philippine government. At basic objective nito ay mapagsilbihan yung kapakanan, lalo-lalo na ng mga milyon-milyon natin mga kababayan na nasa labas ng ating bansa, na nanunuluyan sa ibang bayan o na nagtatrabaho kamukha ng mga kababayan natin Pilipino dito sa Japan. So, bahagi ng ating mga serbisyo, of course, yung mga documentary requirements ng mga kababayan natin, kamukha ng pagkuha ng passport, pag-renew ng passport, o pagkuha ng bagong passport in case ito ay mawala. Pwede na rin po, sir, kahit dito sila may mga additional requirements lang, especially for those who have lost their passports. And so yung ibang mga documentary needs ng mga kababayan natin, for example, yung report of birth, yung mga pag pinanganak dito na parents ay Pilipino, parehong Pilipino, isa sa mga magulang ay Pilipino, yung report of marriage, report of death, saka yung mga report of divorce. And then we also accommodate yung mga application for yung legal capacity to contract marriage at saka yung pag-solemnize mismo ng mga marriages for yung mga husbands and wives are both Filipinos. Okay. So hindi nila kailangan umuwi ng Pilipinas para magpakasal? Kung sila ay dito naninirahan o dito sila nagtatrabaho dito sa Japan, pwedeng dito sa embassy sila mag-apply ng kanilang mga documents. At iba pang notarial documents, for example, yung mga affidavit of support o kaya yung mga special power of attorney. Yan, dito yung kinukuha. Sa consul office. Yes. Paano, sir, kapag hapon or isang dayuhan yung magiging mapapangasawa ng isang Pilipino, pwede rin ba natin i-solemnize yung hindi dito sila solemnize yun sa labas. Yung husband ay magiging husband ay Japanese. Of course, they will have to get yung legal capacity to contract marriage for the Filipina or the Filipino spouse. I see. But of course, the solemnization of their marriage is done through the normal local government ng Japanese civil proceedings. I see. Mga tinatawag nating Filipinos in need o yung mga Filipinos in distress, pwede silang pumunta dito sa embahada. Bukas tayo mula Linggo hanggang Huwebes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At marami naman lumalapit din sa atin, yung mga halimbawa, yung mga na-aksidente, namatayan, kung mga kailangan ng minsan iba, nare-repatriate natin. Meron ba silang mga organisasyon na pwedeng lupitan o kailangan dumirekta na lang sila sa embahada? Pwede naman sila dumiretso sa embassy, especially yung malalapit. Although yung iba natutulungan kasi may mga church-based groups, church-based communities, at saka yung mga NGOs, NPOs na nagre-refer sa atin ng mga taong nangangailangan, kababayan natin. So, but pwede naman sila dumiretso. Bukas naman tayo. Actually, kahit na on weekends, meron tayong duty officer. Pwede nila tawagan yung hotline, nasa website natin yung hotline. At kung kinakailangan, natatawagan naman yung officer or yung staff concerned na para mag-asikaso ng mga dun sa mga nangangailangan ng tulong. Sir, balik tayo dun sa pagpapapassport. No? Paano kunyari, nakatira ako sa Okinawa, no? Tapos or nakatira ako ng Hokkaido. Kailangan ko bang lumuwas ng Tokyo para hindi, sa Okinawa, halimbawa, meron tayong honorary consulate sa Okinawa. So, pwede na lang